Alamin natin ang latest sa sunog dyan sa Muntinlupa City, RH15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, tinatayang nasa 120 kabahayan ang nawala ng tahanan sa malaking sunog sa isang informal settlement sa bahagi ng sitio Masagana sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ayon kay Fire Superintendent Rowena Golod ng Bureau of Fire Protection Muntinlupa, isang individual din ang isinugod sa ospital matapos mag-hyperventilate pero biniberipika pa kung kabilang ito sa mga nasunugan. Nasa 50 kabahayan at isang multi-purpose hall ang tinupok ng apoy habang tinataya na nasa 2 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang naabo sa sunog. Sinabi ni Golod na nagsimula ang apoy sa isang 2 palapag na bahay, partikular sa second floor na gawa sa light materials pero ang sanhi ng apoy, iniimbestigahan pa rin yan hanggang sa ngayon. Aminado naman ang hepe ng BFP Muntinlupa na naging pahirapan yung pag-apula ng sunog dahil sa pahirapang pagkuha ng supply ng tubig kaya mabilis itong inakyat sa third alarm. Dahil anya ito sa mga sasakyang nakaparada sa daraanan ng mga truck ng bumbero, laking pasalamat na lamang ng BFP sa drone na kanilang nagamit sa mabilisang pagresponde at assessment. Pakinggan natin si Fire Superintendent Rowena Golod. Tinaas po natin sa third alarm. Bakit po? Dahil medyo nahirapan po kami kumuha ng supply ng tubig. So kung makikita po ninyo sa naging operation namin, napalibutan naman namin yung buong area. That's why this is also a good thing na rin kahit papaano dahil maaga po namin naapula yung. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Lakay. Ayan yung lugar kasi yan, yung entrada niyan, yung entrance yan, medyo masikip eh, di ba? Oo, tama Lakay, tama Lakay. Iyon din yung naging problema ng BFP kanina Lakay. Tapos biruin mo Lakay, meron din kasing mga sasakyan Lakay na mga nakaparada at pahirapan din yung mga BFP Muntinlupa na hanapin yung mga may-ari kanina. Kaya nahirapan sila na bitbitin yung tubig, yung supply ng tubig doon sa loob. Yung mga tauhan Lakay ng BFP, gumamit sila Lakay ng hagdanan para mapasok yung mismong area. Ayan, at least hindi nasunog lahat yung bahay, ano ha? Abay, dikit-dikit ang mga bahay dyan, Miss Giselle. Tama Lakay, informal settlement yan ang banggit ni Fire Superintendent Rowena Golod. Bahagi lamang Lakay ng sitio Masagana yung tinupok ng apoy. Pawang gawa kasi Lakay yan sa mga light materials. Ang hilera ng mga kabahayan. Bagamat Lakay itinaas yan sa ikatlong alarma kanina, ang kainaman naman at walang mga naitalang mga nasugatan o nasawing mga residente diyan sa lugar. Ano daw ang cost ng sunog, Miss Miss Giselle? Sana hindi sinadya kasi alam natin may malaking mall na katabi yan eh. Ay Lakay, ang sabi ng iniimbestigahan pa Lakay ng BFP Muntinlupa kung ano yung pinakasanhi ng sunog. Pero nagsimula daw yung apoy sa isang 2 palapag na bahay doon partikular sa second floor na pawang gawa sa light materials. Pero yung pinaka-cost Lakay, wala pang sinasabi, wala pang sinisilip yung Bureau of Fire Protection. Okay, maraming salamat. Pang-ilang sunog na ito sa pagpasok ng Fire Prevention Month, Giselle? Nako Lakay, kahapon lang araw ng linggo, 4 na magkakasunod na sunog Lakay. Umaga lang yun Lakay ha. Kung morning lang yung pag-uusapan natin, 4 na magkakasunod na sunog yung sumiklab sa Metro Manila. Report yan Lakay ni RH5 Val Gonzales. Oo, Lakay. Ganoon na karami. Alamin so, natin, 4 Lakay, kahapon, panlima ito? Kahapon ng umaga, Lakay. Kahapon ng umaga. Parang may mga nangyari din, Lakay, nung pagsapit ng tanghali, hapon at gabi. Alamin natin, Lakay, yung tali sa Bureau of Fire Protection, kung gaano na karami yung sumiklab na insidente ng sunog sa pagpasok nitong buwan ng Marso, Lakay. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Balik sa'yo. Miss Dalagang Bukid, RS number 15, Giselle Ricafort. Daming Bayan.